Umpisahan po natin, aba, kay Diwata. Ayun oh. Oh. Eh di po ba naku si Arlene humabol. Halika na, tapos na tayo. Uwian na. Humabol si Arlene eh. Eh di po ba si Diwata, mga kababayan, yung mga nakikita natin ho sa kanya, no? Doon sa yung pagtanggap niya ng bisita doon sa kanyang paresan. Minsan siguro napagod na din siya doon sa kasikatan niya eh. No, medyo paano ba? Ano ba the best na word doon? Ismid? Nangi-ismid na yung parang hindi na namamansin. Kitang-kita mo sa mukha niya na asar doon sa mga bumibisita. Kapag nagpapapicture, kasi naman puro pagpapapicture. Naintindihan ko din naman siya. Kaya lang, bilang isang diwata, kailangan din siya tawag dito, meron na lang siya dapat time para magpapicture. Ano ho, mga kababayan? Meron na lang siyang oras para magpa-picture and sa loob na lang siya. Sikat siya eh. Kilala siya eh. No? Sa loob na lang siya ng bahay niya kung ayaw niya talaga magpa-picture. Ngayon po, mga bossing, tumatakbo si Diwata, pang-apat, no? Na upuan. At ang kanilang party list, i-shout out na din natin yung party list nila. Vendor party list, mga kababayan. Ibig sabihin mo, party list ng mga manininda. Alam naman po natin na swak kay Diwata bilang isang manininda. Ang tanong lang po natin, kaya bang gumawa ng batas? Kaya bang makasabay sa Kongreso ni Diwata? No? Pangalawa is, pang-apat ang upuan ni Diwata, mga kababayan. Alam naman po natin na napakahirap pong mag-upo ng tatlo nga eh. Tatlo. Yung iba dyan sikat na party list na talaga. Ang naiuupo lang nila, isa o dalawa, ganun po kahirap, mga bossing. Alam po ng mamamayang Pilipino na si Diwata po nakilala bilang nagpapares. Ngunit subalit natapwat kapag usapang Kongreso na po, parang iba na po yun. Ano? So ngayon, may pangako si Diwata, no? Sabi dito, kahit sino dyan, tanungin nyo, napakabuti kong tao. Ayan, mabait naman daw po siya tao. Malamang sa alamang po mabait. Kaya lang, yung pagsusungit, yun yung nakikita ng sambayan ng Pilipino ngayon. No? Subalit, kapag eto na, dahil nga mga kandidato, eleksyon na, siya na yung lumalapit. Ang pangako niya, eto kaya yung plataforma niya. Sa totoo lang, kapag nanalo kami, never na akong mag-ignore ng tao. Yun lang, hindi na kayo i-ignore. Papansinin na kayo ni Diwata, mga bossing. Sabi ni no one else, tandaan ninyo sa Pilipino, folklore and Diwata ay blessing or curse. Alin dyan? Si Diwata. Di ba? Paano pag natalo? Yun ang tanong natin mga boss. Paano kapag natalo si Diwata? Tuluyang hindi mamamansin? Ganun ho kaya yun, mga kababayan? Pero ako po talaga naniniwala, mga kababayan, na si Diwata po, kundi, siguro, kung alam ni Diwata na hindi siya makakaupo, malamang malaki ang bayad dito kay Diwata. Ano? Kasi una-una, yung vendors party list naman po, hindi natin kilala eh. No? So, sa nakikita natin, ginagamit si Diwata upang makilala yung vendors party list. Sabi ni Elsie, Dangate, ang bagay niyan, snub party list. Sabi ni Sir, no one else, totoo, inuuto na siya. Yan, tinuloy ko na ha. Opo. Kung, ganito lang yan. Kung hindi bayad, kung hindi binayaran si Diwata, tapos pinapaasa, Diwata, magiging congressman ka. Mananalo tayo. Kasi, napakasikat mong tao. Ang mamamayang Pilipino, ibinoboto kapag kasikat, pagkakilala nila. Pang-uuto po yun. No, pang-uuto po yun, mga kababayan. Bakit ho? Pang-apat na seat si Diwata. Hindi nga man lang ginawang pangalawa eh. Nung panahon po, noong 2022, mga bossing, sinuportahan ko po ang One Rider Party List. Ano? Pangalawang upuan po si Colonel Busita. Dating Colonel, ngayon po Congressman Busita, mga kababayan. Na ngayon po ay tumatakbo bilang senador
suportado po natin yan, mga kababayan. Nangangamba kami dahil nga pangalawa ang upuan ni Congressman Busita. Kung sakali na hindi umabot ng 700,000 ang boboto doon sa party list na yon o 800,000, malamang sa alamang po isang seat lang ang makuha at mananalo yung one rider party list, pero si Colonel Busita hindi makakaupo kapag hindi umabot man lang ng 800,000. Biruin nyo po, pang-apat si Diwata. Ang alam ko 3 lang po talaga, no? Ilang kailangan na boto nila? 1.5 million, 2 milyon. Sa ano po, sa party list po, mga bossing. Buenas ka na kung maka 800,000 ka. Baka po pagka 800,000 na, yung iyong ano tawag dito? Yung iyong nalikom na boto, baka number 2 ka na nun. Kagaya po nung nangyari sa one rider party list. So, number 2 sila, kung hindi ako nagkakamali, between 800 to 1 million, no? Yung kanilang naging boto. Kung hindi bayad at pinapaasa siya na maging congressman, malamang inuuto siya. Kung bayad naman po at alam ni Diwata na hindi siya magiging congressman, mahihirapan, mga bossing, baka dahil sa bayad do. Yun lang po ang analisasyon ko. Pero, etong sinasabi niya, sa totoo lang, kapag nanalo kami, never na akong mang-ignore ng tao. Baka pangako lang yan, ha? At napakababa nung sinasabi niya na yan. Napakababa bilang plataforma de gobyerno po. Wala pa ako naririnig na plataforma nila. Hindi ko pa naririnig mga kababayan. Yan lang po ang take ko kay Diwata Pares Overload. Dati hindi yan namamansin. Ngayon nagpapapansin. Sabi ni no one else, kaso hindi na maloloko ang mga taong mulat. Negative yung partido ni Diwata, puro mayayaman at may contract sa DPWH. Nako. Sabi ni Bea Brin, sana hindi ginamit si Diwata ng mga politiko at sana hindi siya nagpagamit. Alam naman niya hindi siya mananalo. Yan po ang sa salita pa lang na binibitawan. Ano yun? Kaya ano yung salita na yun, Sir Robert Pines La Chica? Anyway, dumako ho tayo kay Roque, mga kababayan. Kay Roque po, may sinasabi madaming magagalit dito lalo kay Roque. Yung Quadcom, madaming humahanga doon sa Quadcom.